Okay, magandang umaga. Baka pwedeng dito po tayo sa gitna, yung mga nandiyan sa mga gilid-gilid, ano po, at tayo kakunti lang naman. Makikisuyo po. Yung mga nandiyan sa tabi, yung pong nandiyan sa executive building, ano po, yung mga nakaupo dyan, please dito po tayo. Inaanyayahan natin yung mga nandiyan sa kanilang mga tanggapan. Yan pong nandiyan sa executive building, ano po, baka pwedeng dito kayo. Okay, ngayong umaga ay bagong umaga, ano, parang wala lang nangyari kahapon. At we're very thankful dahil yung inaasahan na bagyo na supposed to be ay dadaan ng hapon or paggabi, hindi naman ganun nag-materialize. Ano, medyo na-downgrade siya, bumaba, kaya happy tayo ngayon, nandito tayo lahat. Ano? At para naman doon sa ating mga kalalawigan, ayan. Actually, dito sa 3rd and 4th, meron pa kaming relief operation. Yung pa yung Katrina, yung pa yung mga nakaraan, ano? Hindi pa kami tapos. Meron buti, hindi na agad sumunod. At kasi matatapos pa namin. Mga ilang bayan pa yun. Meron kasing batches yan eh. Nag-unang wave na, yung first wave, nabigay na natin sa buong Laguna. Binigyan din natin yung mga galing ng evacuation. Alam niyo, very napakabait ng pamahalang panlalawigan para alam natin, ano. Ang kahit na nakalabas na ng evacuation, sabihin nakauwi na, binigyan pa rin natin, ipinatawag natin, ano, ito yung mga galing ng evacuation. And then, yung sumunod, ipinatawag din natin, pinabigyan din ni Governor Ramil yung mga underwater. Ano po, kasi dalawang klase yan eh. Merong galing nasa evacuation, meron ding underwater. Ito yung mga hindi lumikas, pero binaha. Lumipat sa kapitbahay, iba yung nangapitbahay. Ito yung nag-evacuate sa kapitbahay. Ayan, so yun yun, dalawang klase yun. Kahit na tapos na, kahit na hindi na sila underwater, ayan, binigyan pa rin natin ng pamahalang panlalawigan yung mga naapektuhan. Ano. At ngayon, nag-second wave na uli tayo. Natapos na dun sa 2nd district at 1st district. Alam ko, meron pang natirang ilan.
At ang kasunod na ay ang 3rd and 4th district. Ano po? Sa 3rd, parang Victoria na lang ang naiiwan natin at Alaminos, kung hindi ako nagkakamali. Sa 4th district, noong isang araw, ako na lang yung nagpunta doon sa bayan ng Pakil, Pila. Kasi kukunti naman sila, hundreds lang. Ako na lang at yung mga municipal coordinators. Pero yung Victoria, ang Santa Cruz, ang Pila nauna na rin, ang Pila. Ako lang ang nagbigay doon. Tapos yung natitira, Paite, Santa Cruz, tsaka Victoria, i-schedule Ito yung mga second wave na to, para alam natin. Para alam nyo yung activities ng pamahalang panlalawigan. Okay, ngayong umaga ay dadako na tayo. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa pinaka-program proper natin, gusto kong tawagin si Pastor, limutan ko na ng pangalan. Jess Orbina, para sa ating spiritual na sabi nga ay pagkain ngayong umaga. Palakpakan niyo naman si Pastor. Bira ko kasi makita ito doon sa 1st and 2nd nakadestino. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at dininig ang ating mga panalangin na ang super bagyong si Pipito ay hindi nakapamusalang mabuti sa ating lalawigan. Pero kawawa naman yung mga dinaanan. Pero salamat sa Panginoon na dininig ng Panginoon ang ating mga panalangin dahil kahapon po ng umaga, halos lahat po ng ating mga simbahan ay nanalangin para humina o matunaw ang ating bagyong Pipito. So marami pong salamat sa Panginoon. So ngayon ay tayo po mga nilikha ng Diyos ay gumagawa ng desisyon sa bawat araw. Sa bawat umaga, pagmulat ng ating mga mata, alam po ba ninyo mga kapatid ay palaki ng pagpapala para sa atin na hayaan ng Diyos na mamulat ang ating mga mata sa pagising natin sa umaga upang makita natin ang kanyang kabutihan, kadakilaan, kaluwalhatian sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha sa kabila ng mayroong mga kalamidad na nagaganap sa ating kapaligiran. So we have a choice each day. Sabi nga po ni Charles Swindoll, the longer we live or the longer I live, the more I realize the impact of attitude on life. So ito po yung isang mahalagang bagay na dapat na mabuo po sa atin yung issue patungkol sa attitude. At ito po ay kaloob din ng Diyos sapagkat dito po natin nakikilala yung ating kabuuan kung paano tayo naniniwala sa ating lumikha sa kanyang sariling wangis at larawan. So para sa atin, attitude is more important than facts. It is more important than the past, than education, than money, than circumstances, than failures, than successes, than what other people think or say or do. It is more important than appearance, a giftedness or skill. Why? Because it will make or break a company, an administration, as well as a church or a home. So the remarkable thing is we have a choice every day regarding the attitude we will embrace for that day. Minsan sabi niya, ang ganda ng araw mo ngayon, kaibigan, kapatid. Sabi niya, kasi maganda gising ko eh. O minsan naman, bad mood. Pasensya na kayo sa ugali ko ngayon kasi hindi maganda gising ko eh. So, merong depende sa ating pagkagising, yung ating magiging attitude of the whole day. Kaya mas maganda kasi pagising natin, magpasalamat po tayo sa Panginoon, ano man ang kondisyon. So we cannot change the inevitable. The only thing we can do is play on the one string that we have. And that is our attitude. Naalala mo noon na mag-worship na kami noon sa simbahan,
Nung kunin yung gitara, isa na lang yung kwerdas, lagot yung 5. Pero mahusay yung aming gitarista, nakatugtog siya kahit na doon sa isang kwerdas lang. So sa attitude, ito na lang yung matitira sa atin na kung pwede nating desisyonan kung tayo ba ay magiging mabuting kapwa sa araw na yon. So I am convinced that life is 10% what happens to me and 90% how I react to it. Minsan pagka yung meron naglalaro sa isip mo na na-offend ka one day, pagkatapos parang mabigat ang iyong pakiramdam, ang ganda-ganda ng body sa iyo ng iyong kapwa ka-empleyado, tapos mamaya nakita niya mukhang bad mood itong ating kasama ngayon. So it is with you, we are in charge of our attitudes. Manalangin po tayo. O dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo. Sapagkat nilikha mo po kami sa iyong wangis at larawan. At nais mo po, Panginoon, na ang larawan mo sa amin ay aming maipahayag sa pamamagitan ng aming pag-uugali, ng aming pakikipagharap sa kapwa-tao, sapagkat sinabi mo po na kung paano ka namin iniibig at kung paano ko kami inibig, ay gayon din namin ibigin ang aming kapwa. Kaya Panginoon, iniaalay po namin sa iyo ang aming mga attitudes, ang aming mga pag-uugali, pagkilos at pagkapwa-tao, na kami po ay maging pagpapala sa aming po mga nakakaharap sa bawat araw. Dalangin po namin, Panginoon, mula po sa aming minamahal na gobernador, na halos nagkakasakit na dahil sa kaabalahan sa mga kanyang activities. Dalangin po namin Ama ang iyong pag-iingat sa kanyang kalusugan. Sa gayon ay sa pakikipagharap niya sa mga tao ay makita sa kanya ang kaluwalhatian mo po sa kanyang buhay. Kaya din po sa kanyang may bahay, si Gobernadora Ruth Hernandez. Dalangin po namin Ama na makagiliwan po sila ng mga tao sa kanilang pakikipagharap sa bawat araw ng pakikipag-usap sa mga taong kanilang nasasakupan. Gayun din po, Panginoon, dito po sa Kapitolyo, na kung saan ay pinagkatiwala ng mahal na Gobernador Ramil Laurel Hernandez sa pamamahala po ng aming mabuting administradora, Attorney Dulce Ramadal. Dalangin po namin Ama, nakasiyahan mo po siya, O Diyos. So, sa ngayon, sa kanyang pong pagmamaneho, pagmamanage dito po sa Kapitolyo, ay maranasan po nila ang kabutihan mo sa puso at kanyang buhay. Kaya din po sa amin po mga department heads sa talastasan sa mga taong dumarating sa atas ng paglilingkuran. Dalangin po namin Ama, nakasiyahan niyo po sila, O Diyos, maging ang mga assistant department heads, ang mga kawani, at sa kabuuan po, Panginoon, ng pamamahala ng administrasyon ni Governor Ramil R. Hernandez na sa loob ng halos 10 taon ay nakitaan po siya ng serbisyong tama. Dalangin po namin, Panginoon, na ito po ay magpatuloy upang patuloy na maranasan ng aming mga kalalawigan ang mabuting pamamahala. Salamat po, Panginoon, na ipinararas mo sa amin ang iyong pagpapalag biyaya sa pamamagitan ng mabuting pamamahala. Kaya sa iyo po ang aming papuri, pagdakila, pagpapasalamat. Patuloy po kami maglilingkod at sasamba sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat po'y magsabi na Amen. Okay, salamat po, Pastor Obina. Yes. Okay, napakaganda mga kasama. Kaya lang maraming hindi nakikinig sa may bandang gitna at likod. Ayan. Okay, magre-react kung hindi kayo yun, ha? Baka maghanap kayo sa akin. So, kung nag-react ka, ikaw yun. Pero kung hindi ka naman nag-react at hindi naman ikaw yung maingay, hindi ikaw. Pasensya na. Kitang-kita kasi doon, tsaka nadidinig natin nagbabounce. Ano po? Okay, napakaganda, yung binanggit ni Pastor Urbina, yung attitude. Diba? Kahit nga sabi, ikaw ay cum laude, ikaw ay nag-aral sa isang prestiyosong school, magmamanifest pa rin, yung attitude mo sa sarili mo. Kung ano ka, at that will reflect your personality pagdating sa nakita kung ano yung attitude ka, lalo
doon sa how you treat your co-workers. Ano? Yung mga kasama mo sa trabaho, ayan, mapupunan nila yan. Okay, muli po, magandang umaga. Maraming salamat, Pastor Jess Urbina, sa napakagandang spiritual na pagkain ngayong umaga. At ngayon naman, ang mangunguna po sa ating lingguhang pagtataas ng watawat ay ang tanggapan ng Provincial Planning Office sa pangunguna po ni Ma'am Mawen Inson. Ano po? Palagpakan natin yung taga-planning. Hindi kasi nung kanina, hindi ko mabasa. At ngayon naman, tawagin natin ang tagapagpadaloy ng programa, si Miss Angela Pandakan. Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ang tanggapan po ng Provincial Planning and Development Office ang naatasan na manguna sa lingguhang pagtataas ng watawat. Para po sa unang bahagi ng ating programa, ang mga mangunguna ay ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang pag-awit po ng Lupang Hinirang ni L.A.T. Praires, panunumpa sa watawat ng Pilipinas ni Ginoong Ryzen E. Dilay, panunumpa sa kawani ng gobyerno ni Ginang Apple P. Berdan, panata sa Bagong Pilipinas ni Enric Fort T. Villanueva, at Bagong Pilipinas Hymn ni Ginoong Logie Razol at ni Ginang May Gladys Veterana. Atin pong ilagay ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay po natin awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiging, pero sa sinakalan, parang ng puso, sa piling ko'y buhay. Lupang ibigin ka, kuya namang magiging, sa manlulungin, di ka masisiling, sa lahat sa simayan, sa langit ang wagang, ay hinatang awit sa kayang ikamahal. Sa katawan mo'y katunay ka nagiging, bakit tuwing nagkaroon niya kay nanong kay magiging, mga araw na wala bakit magsingka, buhay langit sa ito. Ang ligaya niya ay nangangin, at ang magay ng dahil sa'yo. Atin po itaas ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa, na may dangal, katarungan at kalayaan, na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Taas po ulit natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin ang panunumpa ng kawani ng gobyerno. Ako'y kawani ng gobyerno, tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako ay papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas ang takdang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suko. Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan upang antang-antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sapagkat ako'y isang kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko at sa panahong ito, ako at ang aking kapwa kawani ay kailangan tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyong lahat, ako'y taos-pusong nanunumpa.
Ating ipong itaas ang ating kanang kamay para sa panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili, kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na kaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na muli ng mahal nating bayan. Panahon ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat Mamayan dito sa atin. Tuwing ang pagbabago patungo sa pagsenso, magsikap ng mabuti at ng guminhawa tayo. Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, pagpiliin natin ang sariling atin at tama lang na ugaliin kaysa sa iba sa atin ang unahin. Panahon na ng pagbabago at maguna sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay Karangalan, ialay o iandog natin sa bayan. Ilang ulit nang napatunayan ng Pilipino ang husay at taas, kagandahan at talento, handang pang magpaligsahan kahit anong oras. Ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, buhay natin ay tuwing maliwanag. palagi ang magandang bukas At ibubugan ang bagong Pilipinas. Panahon na
pangalawang bahagi ay ang pag-uulat ng mga nais sa katuparan ng aming tanggapan mula Hulyo 2023 hanggang sa kasalukuyan. Tinatawagan ko po ang masipag at magandang aming pinuno, Ginang Maria Beatriz Q. Inso. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong kagalang-galang na Gobernador Ramil L. Hernandez, sa ating pong Provincial Administrator, Ma'am Attorney Dulce H. Rabanal, sa ating pong mga department heads, unit heads, and chief of hospitals, at sa mga kapwa ko po kawani ng PGL, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na mag-uulat po ang aming opisina bilang ako po ay ang PPTC. Kukunin ko po itong oportunidad na to upang magbigay ng malaking pasasalamat sa tiwala kay Gobernador Ramil Hernandez, kay Gobernadora Ruth Hernandez, at syempre po kay Admin Dulce H. Rabanal. At syempre sa ating mga taga-PGL, marami pong salamat at tinanggap niyo po ako bilang kasama ng inyong pamilya dito. At higit sa lahat, bibigyan ko pong pagpupugay yung mga nawalan ng choice na tanggapin ako bilang kapamilya. Dito po ang aming staff and members of the PPDCO sa pangunguna po ng ating Project Development and Special Projects Division, si Sir Ariel Peñaranda. Pag tinawag ko po, punta po kayo dito. Sir Ariel Peñaranda, Engineer May Veterana, Sir Ernesto Aquino Jr., Ma'am Rachel Argabioso. And sa ating pong Monitoring and Evaluation Division naman sa pangunguna po ni Ma'am Meryl Sales, Gerald Vitalis, Elaine Fraires, Angela Pandacan, at si, ba't nawala? Ryzen Dulay. Dito naman po sa aming Planning, Research and Statistics Division sa pangunguna po ni ENP Myrtle Faith Hara. Ba't kayo nahihiya, guys? Punta po kayo doon. Mga kasama niyo po, sa Planning, Enric Fort Villanueva, Apple Verdan, Rogie Razol, at po aming pong Administrative Division sa pangunguna po ni Lisa Monte, Benedict Ladug, Jenny Sia, Gilbert De La Rosa, and Ramil Lozano. Mga kaibigan, kami po ang Provincial Planning and Development Coordinator's Office at narito po ang aming ulat. The Laguna Provincial Planning and Development Coordinator's Office, or PPDCO, serves as the primary office responsible for formulating comprehensive economic, social, physical, and other development plans and policies which are crucial inputs for consideration of the Provincial Development Council. It acts as the central coordinating body, integrating all sectoral plans and studies conducted by various functional groups and agencies. Our vision is to be the proactive link in the development of sustainable, inclusive, and innovative plans and programs for the province of Laguna. As the Secretariat for the Provincial Development Council, PPDCO ensures effective plan implementation through coordination, monitoring, and evaluation. The office collaborates with other offices in the provincial government, local government units of the province, national government agencies, and civil society organizations to drive inclusive and progressive development for the province. The Project Development and Special Projects Division has been crucial in the crafting of several development plans for the province. This includes the 2021 to 2030 Provincial Development and Physical Framework Plan, which was recently approved by the Department of Human Settlements and Urban Development, or DSHUD, and the Laguna Public Transport Route Plan, which is currently being reviewed by the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, or LTFRB. It also ensures regular updating of the province's Work and Financial Plan, which is the Annual Investment Plan, or AIP, and the Provincial Development Investment Plan. The division also played a key role in sectoral coordination, actively participating in various committees such as the Provincial Land Use Committee, which reviews and provides recommendations on comprehensive land use plans and zoning ordinances submitted by the cities and municipalities.
the local road management team, which ensures effective road network planning, development, and maintenance, and the RDC Central Committee on Infrastructure Development, Transportation Management, and Energy. The division also actively participated in key regional and national discussions and fora, which are crucial for fostering cooperation in regional and national development, enabling the sharing of insights and best practices across sectors. The Department of the Interior and Local Government, or DILG's Regional Alliance Building, the Calabar Zone Regional Development Plan Roadshow, the Regional Science and Policy Forum, and the orientation on the Magna Carta of the Poor by the National Anti-Poverty Commission. To strengthen its commitment to continuous learning and improvement, the division participated in essential training sessions. Canado Program Beat 90 campaign for the Provincial Land Use Committee, or PLUC, and the Road and Bridge the Province-led Agriculture and Fishery Extension Center, or PAFEC, led by Provincial Agriculturist Marion Tobias and Provincial Veterinarian Dr. Maria Grace Bustamante. Through the division, Provincial Agriculture and Fisheries Extension Program, or CPAFEC, for 2025 to 2027, which was recently approved by the PDC. The division also played a crucial role in Laguna's recent achievement as the second most competitive province in the Cities and Municipalities Competitiveness Index for its relentless coordination with the Business Permits and Licensing Office, or BPLOs, of the LGUs in Laguna. To enhance local planners' capabilities, the division organized fora, training sessions, and other related events on watershed land use planning, geographic information systems and descriptive statistics, provincial product accounts orientation, and statistics quiz contest. The Project Monitoring and Evaluation Division oversees the implementation of the province's various development programs. As lead to the Provincial Project Monitoring Committee, or PPMC, it monitors ongoing projects to ensure alignment with approved plans and utilizes performance systems to track progress and assess outcomes, fostering sustainable growth and community development. The Regional Project Monitoring Committee, or RPMC, recognized the efforts of our PPMC and was awarded as runner-up in this year's Search for Outstanding Local Project Committee. Additionally, the division serves as resource speakers for several training and workshop sessions on the new guidelines of the Regional Project Monitoring Evaluation System, or RPMES, for the province and the LGUs. The division also leads in field monitoring, which is crucial in ensuring accountability, fostering learning, and facilitating timely decision-making during project implementation. It provides essential insights into broader program monitoring by focusing on the contribution of inputs and activities to overall project outputs. To expand its expertise, the NE team were participants to the RPMES Training of Trainers by the National Economic and Development Authority. Likewise, the division also engages in the quarterly meetings of the RPMC to facilitate discussions on the various issues and concerns, find resolutions, and tracking the progress of projects. Our administrative division has been essential in ensuring the seamless operation of our office and in providing crucial support to other divisions, enabling them to achieve their objectives efficiently. Through the efficient management of personnel, supplies, records, finances, and communications, the administrative division plays a vital role in enhancing productivity. By maintaining organized workflows, optimizing resource allocation, and supporting effective communication channels, the division enables our office to function smoothly and achieve its strategic goals. The Laguna Provincial Planning and Development Coordinator's Office has made remarkable strides in advancing the province's growth through strategic planning, diligent project monitoring, and effective administration. These achievements reflect the collective dedication and hard work of each division's members. Recently,
10 of our committed staff were promoted to higher positions, and 4 were recognized as Natatanging Kawani awardees, celebrating their outstanding contributions. As the PPDCO looks ahead, the office remains dedicated to refining its planning processes, strengthening partnerships with government agencies, and ensuring that its initiatives are responsive to the needs of Laguna's constituents. Moving forward, the office will embrace innovative approaches to drive long-term, sustainable development and prosperity for the province. End our presentation po. All our provincial development will not be complete and will not be done if not for the leadership of our Governor Ramil L. Hernandez. And we are grateful for all his example and all his initiatives for us. And also, Admin, thank you po for your unwavering support to our office. And we just sincerely hope that the Servicio Tama initiatives will continue po onwards to pave the way for the greater success of our province and the development of Laguna. Thank you very much po sa ating lahat. Okay, maraming salamat. Pwede bang palakpakan natin ang pinuno ng tanggapan ng PPDC, EMP Maria Rowena Beatriz Q. Insol. Ayan, kinumpleto ko ngayon. At maraming salamat. Pwede bang palakpakan natin ulit ng isa pa ang mga taga-PPDC? Okay, si Engineer? Engineer, halika rito. Tinuturo ko ni Admin eh. Palakpakan nyo nila, makakanta ba ito? Hindi. Okay, sige. May dala yata ang award ko. Galing na pumunta ka na kasi pumunta ka na. Galing tayo na sa Antipolo. At doon naligo tayo. Okay. Last week po, ay pinupunta kami ni Governor Ramil Hernandez sa Tagaytay. Sa may Kasya. Kaya ko to. Akasya. Yeah. Sa Asiano Hotel. Alam na ito kayo. Siguro madalas nito. Okay. Ayos. Okay. Ang Subaybayani Awards po ay tungkol po sa infrastructure. Okay? Previously, ito all pertains to the development, improvement, rehabilitation of provincial road only. But now, lahat na. Whether it is nationally funded, locally funded, or yung mga ordinaryong ginagawa natin, asama na dito. And we got this award. Palakpakan po natin ang PGL at si Governor Ramil Hernandez, tulong ang ating provincial administrator. At sabi ko sa ito, 3 ginagawa sa iyo, meron pang gagawin 2. Sisimulan na yan. No? Okay, testing ko si Admin, no? Sabi, umuho ko naman. Okay, ito pa nakasulat, Department of Interior and Local Government, Region 4A, Calabarzon, 2024 Subaybayani Awards, Nexus of Progress honoring infrastructure trailblazer, proudly present this award to the province of Laguna as one of the top performing province for the years 2024. Your exemplary commitment to ensure timely and quality delivery of government projects to your constituency truly embodies the virtue of good local governance that is worthy of emulation. Given this 28th day of October 2024 in the city of Tagaytay, Cavite Province, signed Ariel O. Iglesia, CSE3, Regional Director, Department of Interior and Local Government. Ma'am, please say this. Sa gitna.
Okay. Okay, palapakan niyo muli si Engineer Del Mundo. Siya yung nag-represent sa ating gobernador. At siyempre, sa kanyang mga kasama. Okay. Alam niyo yung report ng PPDC, napakaganda. Very short pero very informative, di ba? Hindi siya nakakainip pakinggan kasi tamang-tama lang. Maiksi lang pero kumpleto naman. At least na-highlight sa atin kung ano yung trabaho ng mga taga-PPDC. Di ba? Okay, ngayon naman, siyempre, meron pa bang patalastas? Any department na gusto pang wala na kayong mga announcement? Okay, akin po ang karangalan na kilalanin at i-recognize ang ating mga department heads at unit heads. Attorney Dulce Extrabanal, Ma'am Karina F. Macalos, Ma'am Hazel Gahol, Sir Vivencio Malabanan, Engineer Pablo Del Mundo Jr., Ma'am Joy Pilen Bacanto, Ma'am Feli Cruz, Ma'am Michi Elbo, Engineer Abet Arellano, Mrs. Nelia Espino, Sir Marlon Cobias, Sir Edwin Bautista, Dr. Mary Grace Bustamante, Ma'am Lucia Almeda, Ma'am Rowena Beatriz Inson, siyempre yung nag-report kanina, at ang ating mga doktor, ang Dr. Rene Bagamaswad, Dr. Judy Rondilla, Dr. Gretel Contehino, Dr. Herma Formelosa, Dr. Wilson Balendo, Dr. Edgar Palacol, Dr. Margina Esporal, Dr. Peter Uy, Dr. Maria Teresa Lapitan. Okay, kumpleto. May mga doktor, tsaka mga department, tayo lahat. Ang mga doktor, halos kumpleto sila ngayon. Okay, ngayon naman, para po tayo ay sabi nga, bigyan ng inspirasyon ngayong umaga para magandang simula ng Lunes. Palakpakan natin, Attorney Dulce H. Rabanal. Salamat, Dennis. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Of course, sa pangalan po ng ating Gobernador Ramil Laurel Hernandez, tayo sa ating kilalanin na ating mga department heads, assistant department heads, mga chief of hospital, at syempre po ang aking mga kapwa kawani sa pamahalang panlalawigan ng Laguna. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Parang inahan po kayo isang palakpak naman dyan para mabuhay. Well, anyway, sabi nga, if you plan to fail, you fail to plan. Sorry na yun. If you fail to plan, you plan to fail. Kaya that's how crucial ang ating PPDC in our operations, no? Kaya at this point, I really would like to recognize ang ating mga taga-PPDC, headed of course by Ms. Mawen Inzon, for their exceptional contribution and accomplishments in the Provincial Planning and Development Office. Nakita nga natin kanina, brief pero napaka-substantial ng report nila. Okay? Kaya kung kayo ay naniniwala na kailangan i-recognize ang PPDC, tumalakpak at mag-ingay! Teka. PPDC na pala to, hindi na MISO, no? Well, na-carry over ako ng MISO nung last week, Pero Mawen, seriously, I really would like to thank all our people in PPDC for your teamwork, professionalism, and deep sense of commitment sa inyong mga trabaho. Kaya naman ngayon, talaga ang Laguna po ay kinikilala, no? It has been recognized as a more progressive and better Laguna. And good news for everyone, tayo po muli, no, ay naging SGLG awardee for 2024. Palakpak tayo. Talagang alam nyo, this is a recognition. PBB daw, wala pa nga yung guideline no? Pero, productivity! Pero alam nyo, hinihintay lang natin, no? Meron din tayong nilaan ng pondo for SRI. Hinihintay pa lang natin yung guideline from the national. Pero lahat po yan ay nilagyan natin ng pondo. Sana dumating bago mag-December 15, di ba, Tess? Meron tayong pondo dyan. SRI, di ba? Di ba?
pondo yan. 20,000 per employee yan. Talagang hintayin natin yung guideline. Talagang, ang tagal ng guideline sa PBB. No? Alam niyo itong PBB, it's a result of our being an SGLG awardee. Kaya meron tayong nilaan na pondo dyan. Kaya lang wala pang guidelines sa national. No, di ba? At alam niyo din, isa pang good news, ang Laguna, no, tayo ulit ay top 1 contributor sa gross domestic product ng national. Alam niyo magkano contribution ng Laguna? 1.02 trillion. Diba? Kaya ang dami natin good news. Kaya alam nyo, talagang we are really very happy na yung mga efforts natin are paying off. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga fake news. Ha? Ang daming lumalaganap na fake news ngayon. O diba, ang isang fake news, alam nyo ba? Okay, ang isang empleyado daw na job order ng PDRIM ay tumanggap ng 500,000 na sweldo sa loob ng 15 araw. Aba, eh hindi naman natin papayagan yan. Diyos ko po. Kaya ang daming fake news ngayon. Huwag kayong maniniwala. Diba? Huwag kayong maniwala dahil panahon na ng politika at ang daming fake news. Never believe. No? Alam natin na sa pamahalang panlalawigan, tayo ay tapat, mahusay, matino ang pamamalakad sa pamahalang panlalawigan ng Laguna. And you are a witness to that. Diba? Kaya naman po, ano ang proof, ano ang testament na tayo ay matino, mahusay at tapat sa pamamahala? Yan. Ang 2024 SGLG Award. Dahil po yan sa inyo. Kaya we are really thankful and grateful to each and every member of the provincial government of Laguna. Let us continue with the same passion, dedication, and determination for a better and more progressive Laguna. Thank you very much. Have a nice week. God bless you, everyone. Thank you. Good morning again. Kamawen.